Mga kontradiksyon sa Biblia, bakit ito nagkaroon ng pagkakaiba, at mga aklat na inalis sa Biblia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid na Muslim at maging sa ating mga kaibigang non-Muslim na nakikinig at nanonood, sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa tungkol sa kasaysayan ng relihiyon at sa mga banal na kasulatan. Maraming tao sa mundo ang naniniwala na ang Biblia ay isang aklat na hindi kailanman nagbago. Ngunit kapag sinuri natin ang kasaysayan, ang mga sinaunang manuskripto at ang mga talata mismo ng Biblia, makikita natin na may mga bahagi na tila nagkakasalungatan o tinatawag na kontradiksyon. Ang salitang kontradiksyon ay nangangahulugan ng dalawang pahayag na hindi magkatugma o nagkakasalungatan sa isa't isa. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Ano ang mga halimbawa ng mga kontradiksyon sa Biblia? Ano ang sinasabi mismo ng mga talata na tila hindi magkatugma? Bakit nagkaroon ng mga pagkakaiba sa Biblia ayon sa kasaysayan? Sino ang may malaking papel sa pagbuo ng opisyal na Biblia? At ano-ano ang mga sinaunang aklat na dating binabasa ng mga Kristiyano, ngunit hindi na isinama sa modernong Biblia? Layunin ng pagtalakay na ito ay hindi upang manginsulto o manira ng pananampalataya ng iba. Ang layunin ay hikayatin ang mga tao na mag-aral, magsaliksik at hanapin ang katotohanan. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Ano ang kontradiksyon? Ang kontradiksyon ay nangyayari kapag ang dalawang talata ay nagbibigay ng magkaibang impormasyon tungkol sa parehong pangyayari. Maraming scholar ng Biblia ang nakapansin ng ilang halimbawa nito. Narito ang ilan sa mga madalas na binabanggit. Unang kontradiksyon. Sino ang nagudyok kay David na bilangin ang Israel sa aklat ng 2 Samuel chapter 24 verse 1? And again the anger of the Lord was kindled against Israel. And he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. Muling nagalit ang Panginoon laban sa Israel at kanyang inudyukan si David laban sa kanila na nagsasabing, Humayo ka at bilangin mo ang Israel at Juda. Ngunit sa aklat ng 1 Chronicles chapter 21 verse 1, And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. Tumindig si Satan laban sa Israel at inudyukan niya si David na bilangin ang Israel. Makikita natin na sa unang talata ang nag-udyok ay ang Panginoon, ngunit sa ikalawang talata si Satan ang nag-udyok. Ikalawang kontradiksyon. Ilang taon si Ahaziah nang maging hari sa 2 Kings chapter 8 verse 26. Ahaziah was 22 years old when he began to reign. Si Ahaziah ay 22 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari. Ngunit sa 2 Chronicles chapter 22 verse 2, Ahaziah was 42 years old when he began to reign. Si Ahaziah ay 42 taong gulang nang siya ay magsimulang maghari. Magkaiba ang edad na nakasaad sa dalawang aklat. Ikatlong kontradiksyon. Ilang charioteers ang pinatay ni David sa 2 Samuel chapter 10 verse 18. And David slew the men of 700 chariots of the Syrians. Pinatay ni David ang 700 mga ngabayo ng mga Syrian. Ngunit sa 1 Chronicles chapter 19 verse 18, And David slew 7,000 men which fought in chariots. Pinatay ni David ang 7,000 lalaking nakikipaglaban sa mga karwahe. Magkaiba ang bilang, ikaapat na kontradiksyon. Ano ang nakasulat sa krus ni Jesus sa Gospel of Matthew chapter 27 verse 37? This is Jesus the King of the Jews. Ito si Jesus ang hari ng mga Hudyo. Sa Gospel of Mark chapter 15 verse 26, the King of the Jews, ang hari ng mga Hudyo. Sa Gospel of Luke chapter 23 verse 38, this is the King of the Jews. Ito ang hari ng mga Hudyo. Sa Gospel of John chapter 19 verse 19, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Si Jesus ng Nazareth ang hari ng mga Hudyo. Magkakaiba ang eksaktong salita na nakasulat sa krus ayon sa apat na gospel. Ikalimang kontradiksyon. Sino ang nagbuhat ng krus? Sa Gospel of John chapter 19 verse 17, And he bearing his cross went forth. At si Jesus ay lumabas na pasa ng kanyang krus. Ngunit sa Gospel of Matthew chapter 27 verse 32, They found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. Natagpuan nila ang isang lalaki mula sa Cyrene na ang pangalan ay
Simon at siya ang pinilit nilang magbuhat ng krus ni Jesus. Bakit nagkaroon ng pagkakaiba? May ilang dahilan ayon sa mga eskolar. Una, ang mga sinaunang manuskrito ng Biblia ay kinokopya lamang ng kamay sa loob ng maraming siglo. Kapag paulit-ulit na kinopya ang isang teksto, maaaring magkaroon ng pagkakamali o pagbabago sa mga salita. Ikalawa, may mga bahagi ng Biblia na nadagdag sa kalaunan. Isang kilalang halimbawa ay ang Comma Johanneum sa First Epistle of John chapter 5 verse 7 na wala sa pinakamatandang Greek manuscripts ngunit lumitaw sa mas bagong Latin manuscripts. Mga aklat na hindi na isama sa Biblia. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, may maraming aklat na binabasa ng mga sinaunang Kristiyano ngunit hindi isinama sa modernong Biblia. Halimbawa, Epistle of Barnabas, Shepherd of Hermas, Gospel of Thomas, Gospel of Mary, Gospel of Peter. Ang ilan sa mga aklat na ito ay dating popular sa ilang komunidad ng mga unang Kristiyano. Ano ang sinasabi ng marangal na Quran? Sinabi ni Allah Azza wa Jal sa Quran, Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 79, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kapighatian sa mga sumusulat ng kasulatan gamit ang kanilang sariling kamay at pagkatapos ay sinasabing ito ay mula kay Allah. So woe to those who write the book with their own hands and then say this is from Allah. Motivational message by Be Inspired. Mga kapatid kong Muslim at maging sa ating mga kaibigang non-Muslim, ang paghahanap ng katotohanan ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Hinihikayat tayo sa Islam na gamitin ang ating isip, magtanong at magsaliksik. Ang Quran ay nanatiling buo at hindi na bago sa loob ng mahigit 1400 years. Ito ay paalala na ang tunay na mensahe ng Diyos ay dapat manatiling malinaw at hindi nagbabago. Mga kapatid, ang pag-aaral ng kasaysayan ng relihiyon ay isang paraan upang mas maunawaan natin ang ating pananampalataya. Hindi natin ito ginagawa upang manira ng iba, kundi upang hikayatin ang bawat isa na magsaliksik at hanapin ang katotohanan. Sa susunod na video ay atin namang tatalakayin kung bakit hindi isinama o hindi sinama sa Biblia ang Epistle of Barnabas, Shepherd of Hermas, Gospel of Thomas, Gospel of Mary, Gospel of Peter. Ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.